Sa beach, madalas pasyalan nila noon ni Kara at Maicon dinala ni Dean si Kara. Malapit yon sa eskwelahan kung saan sila nagtapos ng pag-aaral. Malapit din yon sa rancho ng mga Fernandez. May ilang pareha silang nakita ni Kara na naglalakad sa dalampasigan at di nakapagtataka iyon. It was a warm night. The moon was full and gave the place a romantic ambience for lovers. Huminto sila sa paglalakad at naupo sa buhanginan. Malapit sila sa dulo ng pampang. It was their favorite spot on the beach when they were teenagers. Doon sila madalas nagpapalipas ng oras noon. They talked about their hopes and dreams. Dahil malapit nga siya kina Kara at Maicon, alam niya, sa lugar na yon unang-unang hilalikan ni Kara si Maicon. Doon din binigay ni Maicon ang unang love letter na ginawa nito para kay Kara and asked her to be his girl. It was there that he played peacemaker to the lovers whenever they had a fight. Nagaya si Karang maupo sila sa porch ng isang cottage malapit lamang doon. Ang dami nating masasayang alaala ng mga bata pa tayo, didn't we? Anito. Isang ngiti ang manulas sa mga labi nito. Naalala mo ba nung dalhin ni Maicon yung tuta niya sa simbahan? Nakawala yung pobreng hayop. Nagtatakbo at nakakahol sa loob ng simbahan. Nangiti na rin siya habang inaalala ang pangyayaring iyon. Galit na galit noon ang mama niya habang pinapanood si Maicon kakahabol sa tuta. God, I will never forget that. How about yung umakyat si Maicon sa puno na nasa tapat ng kwarto ko? You distracted my mother by pretending na masakit ang tiyan mo. Natatawang kwento nito. How could I forget? He said grinning. Maagang umuwi si Carlo at nahuli niya si Maicon na nandoon sa puno. Kawawa tayong tatlo. Anong tayong tatlo? Natatawang sabi nito. Ang punishment na nakuha ninyong dalawa ni Maicon was a lecture from my mom. Samantalang ako pinagbawalan magpakita kay Maicon sa loob ng isang buwan. It was the longest month of my life. Nakita niyang napalungkot ng lungkot ang ngiting na sa mga labi nito kanina. At least noon makikita ko pa rin siya sa school. Now, I wouldn't be seeing him at all. He is gone. He's out of my life and he wouldn't be coming back. Anitong garalgal ang tinig. Ang akala niya iiyak to. Ngunit humugot lang ito ng malalim na hininga. I'm hot. Maya-maya narinig niyang wika nito. Must be the dress I'm wearing. Natatawang wika nito. Halatang pinipigilan lang ang sariling mapaiyak. I think I'll go take a swim. You can't. Mabilis na protesta niya. It's cold. And I'm hot. Perfect combination, right, engineer? Nakangiting saad nito. Nang hubarin nitong suot na sapatos at hawakan ang laylay ng wedding dress na suot, ang akala niya hindi nito itutuloy ang paghuhubad. He told himself she wouldn't actually step and right in front of him. That she was just playing with him, pushing his buttons and doing a good job of it. Ngunit nagkamali siya ng akala dahil biglang lumapit to, iniharap ang likod sa kanya. Gusto nitong ibaba niyang zipper ng gown. Kara really liked to tease even when they were still children. Pero hindi nito tinutuloy ang mga bagay na sinasabi. Kara, I don't think this is a good idea. Aniya rito. Nang di niya ibinaba ang zipper, muling bumalik to sa pwesto. Humarap sa kanya. Satisfied that he had everything under control, pinagkrus niya ang braso sa tapat ng dibdib niya, sumandal sa kahoy na haligi ng cottage. At gano'n na lang ang gulat niya nang abutin nito ang zipper sa likod nito. Oh, Kara, don't... What are you doing? Natatarantang wika niya. Bilang sagot, narinig niya ang tunog ng pagbaba ng zipper ng wedding dress nito. Agad siyang napalapit dito. Damn it, Kara, don't you dare! But he was too late. Her wedding dress already dropped to the floor. Between one heartbeat and the next, he held his breath. He tried to tell himself that the lacy panties and strapless bra revealed little more than a bathing suit. At ilang beses na ba silang nag-swimming na ang suot nito bathing suit? He shouldn't have been impressed. Ngunit ang huling pagkakataong nakita niya na nakasuot ng bathing suit ito ay nung senior high school pa sila. And the woman who stood before him looked nothing like a girl from back then. Lord, she was beautiful. He had always known that, but seeing her now in the glow of the moon, she was breathtaking. There was no longer any way to describe her. Matangkad to at makurba ang katawan, and with her eyes looking mysterious, she looked like a goddess. Laking pasasalamat niya nasa dulo sila ng beach. Walang katao-tao sa kinaroroonan nila. Hindi niya na kailangan pang mag-alalang may ibang makakakita rito bukod sa kanya. He wanted to reach her, touch her, run his hands over her to see if her skin was soft as it looked in the moonlight.
Ngunit hindi siya nagtangkang kumilos sa takot na biglang mawala ito sa kanyang paningin. His heart slammed against his ribs. He couldn't get over her total lack of awareness of her own beauty. He knew some women who used their beauty to get what they wanted out of life, but Kara was not like that. Intelligent and loyal, she had a kind and generous heart, and thanks to her mother's teachings, mas interesado to sa pagkatao ng isang tao kaysa panlabas na anyo. And that made her even more beautiful and even more impossible to resist. Kaya alam niyang halos lahat ng mga kalalakihan sa San Miguel naghahangad na mapansin ni Kara at kasama siya sa mga ito. Put your dress back on right this minute. Utos niya rito. Bago pa may mapuntang tao sa dakong to at makita ka. Babala pa niya. No, tanggi nito. I'm going for a swim. Don't even think about it. Muling babala niya, ngunit walang nagawa ang mga babalang ito. Hindi siya nito pinansin. Sa halip, nagtuloy-tuloy lumakad patungo sa tubig at lumusong doon. Dapat hayaan na lamang niya ito. Yun ang pinakatamang gawin. It was not like she was in any danger. Oo nga't nakainom to, ngunit di naman tulasing para mag-alala siyang baka malunod ito. She would be fine. Ngunit kahit ilang beses niyang kinumbinse ang kanyang sarili, natagpuan pa rin niya ang sariling sumusunod dito. At di pa niya maalalang suot pa rin niya ang kanyang Amerikana kung di pa niya naramdaman ng pagdampi ng nabasang slacks niya sa kanyang binti. Damn you, Kara. Now you've done it. You owe me for this suit. Not the least worried, narinig pa niyang paghalakak nito at sinabuyan pa siya ng tubig. Ilang segundo pa'y pareho na silang nagsasaboy ng tubig na para mga bata, just like the old times. Madalas gawin nila yon ni Kara kahit di nila kasama si Maicon. Mas gusto kasi magbagik ni Maicon kaysa lumangoy sa dagat. Tuloy, siyang madalas mayaya ni Kara na magpunta roon. At kahit gusto rin niyang makipagkarera ng bike kay Maicon, di naman niya matiis si Kara, kaya dito siya sumasama. Ang totoo, sinasamantala niya mga ganong pagkakataon, yung di nila kasama si Maicon, para kahit paminsan-minsan naman masolo niya si Kara. But then, she only had eyes for Maicon. And he was just a friend. Hindi alam ni Dean kung gano'n na sila katagal ni Kara sa tubig. It was already dark. She was laughing and teasing and seemed to have forgotten for the moment, at least, the reason why they were at the beach in the first place. At wala siyang intensyong ipaalala yon kay Kara. Kung gustong makalimot ito, he would give her a chance to do so. Ngunit hindi rin naman nagtagal iyon. Maya-maya nagsimulang magwala ang ngiti sa mga labi nito. Ang mga halakak hindi na narinig. Then her tears were back in her eyes. It was a warm night, ngunit ang dampi ng hangin sa basang balat nakapagdudulot ng panginginig, katulad marahil ng nararamdaman ni Kara ng mga sandaling iyon. Inilubog nito ang katawan sa tubig. Tanging ulo lang nito ang nakalitaw. I'm cold! Narinig niyang wika nito sa bahagyang nanginginig na tinig. Wait for me, aniya rito. Kukunin ko lang ang towel. He always kept one in his car. May pagkakataon kasi na kapag nagmamaneho siya, bigla na lang niyang pipihit ang kotse papunta sa dagat kapag naisipan niyang maglangoy doon. Nabakuha niyang may kalakihang tuwala at lumapit na sa kanya si Kara na parang si Aphrodite. Naisip niyang walang duda, isa ngang emergency yon. Silently groaning, iniwasan niyang magtagal ang mata niya sa lazy underclothes na dumikit ng husto sa katawan nito like second skin. Agad binalot niyang tuwala sa katawan nito. He could have been a monk for all the emotion he displayed. Nagpasya siyang magsalita. Better? Damn! Halos paos ang tinig niya dahil sa mga pinaglalaban ng emosyon. Lihim siyang nagpapasalamat na makitang di naman yon napunan nito. Yes, anito. Just give me a minute and I will be fine. Ngunit dumaan ng 5 minuto, nanginginig pa rin ito. Nakaupo ito sa cottage habang nakabalot dito ang tuwala niya. Ang tuwalyang maraming beses na niyang nagamit. And now, sa tuwing makikita at gagamitin niyang tuwalyang iyon, di na maalis sa kanyang isipan na minsan, ginamit niya ni Kara sa pambababal sa katawan niya. Habang matamang nakatitig sa kawalan ng basang buhok nito, tumutulo sa mga balikat nito, she looked absolutely miserable. Dapat pinilit na lang niyang magpahinga na ito sa villa, ngunit di niya makalimutan ang sakit sa tinig nito nang sabihin nitong ayaw nitong magdaan ng gabi na nag-iisa. And that just gave him one more reason to despise his old friend Maicon. Damn him! How could he have done this to her? Magsisiga ako, aniya rito. Naglakad siya upang kumuha ng ilang tangkay ng kahoy na nagkalat sa buhanginan.
Mabutit may nakita siyang piraso ng buho sa di kalayuan, kaya nakagawa siya ng siga. Pinagkiskis niya ang mga yon. Nakita niya nakadama ng ginhawa ito ng maramdaman ang init na nagmumula sa siga. Hinayaan na lang muna niyang pananahimik nito. Habang nakatitig sa apoy, hindi maiwasang maisip ni Kara ang cottage na pinareserba nila ni Maicon sa private resort di kalayuan sa beach na iyon. They wanted someplace private and secluded, kaya naman ang cottage na pinili ay yung malayo sa ibang mga cottages. Pinuno nila yon ng stocks ng pagkain, enough to feed an army. They would have been there by now. Naisip niya matapos higpitan ng pagkakabalabal sa katawan. Maicon would have carried her bago sila pumasok sa loob ng cottage. And after drinking champagne, they would have spent the night making love. But there was no secluded cottage, no honeymoon, no lovemaking, and no husband. Bigla siyang sinalakay ng sari-saring emosyon. Gusto niyang magwala, sumigaw at umiyak. Natuon ang kanyang pansin sa wedding dress niya na nakikipaglapag sa buhanginan. Di na nag-isip pang tumayo siya. Dinampot yun at walang sabi-sabi, inihagis yun sa apoy. "Wow, girl!" Narinig niyang bulala si Dean. "What the hell are you doing?" "Burning it." Tila baliwalang tugon niya. Pagkatapos pinagmasdan na naturang gown habang unti-unting nilalamon ng apoy. Ilang sandali lamang wala na iyon. "Kara, bakit mo ginawa yon?" "Anito? Hindi ko naman na magagamit yon." Ani ang di inalis ang tingin sa apoy. "Kahit pamigay ko pa yon, sinong tatanggap ng wedding dress na nasuot nga pero di naman natuloy ang kasal? Iisipin nila, malas ang damit kaya't sinunog ka na. Wala din naman akong balak na itago pa yan kung ikakasal man ako. It's bad karma." Ang kanyang wedding dress, tulad ng pinangarap niyang buhay kasama si Maicon, ay isa na lang abo. There was nothing left of her and Maicon of what might have been. Muli, animo pinipiga ang kanyang puso sa sakit. And just that easily, nagunahang maglaglaga ng mga luha sa kanyang pisngi na buong gabing pinipigilan niya. Only this time she was too tired and too defeated to fight them. Kaya hinayaan na lang niya ang mga yon na patuloy maglandas sa kanyang mga pisngi. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa blanket. She never made a sound, basta patuloy lang siya sa pagluha. Ayaw niyang marinig ni Dean na umiiyak siya. Na makita niyang tumayo na rin to, agad nang pinahid niya ang mga luhang iyon. Ngunit huli na, nakita na yon ng binata. Agad pinaloob siya nito sa mga bisig at niyakap na mahigpit. "Oh, Kara, don't. I hate to see you hurting." Anas nito. Daman niya ang pagpipigil nito ng emosyon. "I can't help it." Ani ang umiyak na ng tuluyan. "I don't understand. How could he do this to me?" she said against his sweatshirt. "I thought he loved me." Yun lang at talagang humagulhol na siya sa mga bisig nito. Naramdaman niya ang marahang paghaplos ng kamay nito sa kanyang likod, soothing her. "He does love you." Narinig niyang wika nito. "He is confused right now, but it's only a temporary condition. He'd never risk losing you forever. Kailangan niya lang siguro ng space para ma-realize niya kung anong nagawa niya. Then he will be back. Makikita mo. The two of you will make up. And the next time you walk down the aisle, he'll be waiting for you at the altar. And 50 years from now, when we get together to celebrate your anniversary, we will all laugh over this." She knew he meant well. Ngunit di niya maisip ang susunod na 50 taon when she still didn't know how she was going through to get through tonight. And as for laughing, hindi niya maisip kung makakangiti pa siya pagkatapos noon, let alone laugh. Exhausted and her tears spent, mahigpit yumakap siya kay Dean. Hindi niya na alam kung ano nagawa niya, kung wala ito para tulungan siyang buhatin ang bigat na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. "Pagod na ako," mahinang wika niya rito. "Could we leave now? I don't feel like swimming anymore." "Let me put out the fire." Masuyong tugon nito. Tapos aalis na tayo. Iniuwi ni Dean si Kara sa bahay niya because he don't know where else to take her. Nilinaw nito sa kanya na ayaw nitong umuwi sa bahay na dapat ay bahay nito at ni Maicon. And he was sure she would not want to arrive at the villa wearing nothing but bra and panties. So he took her home. Pinasuot ang isang t-shirt niya pang ipantulog and showed her to the guest room. Nang check niya ito 15 minutes later, tulog na ito. But her cheeks were still wet with tears. Kumuha siya ng beer mula sa refrigerator. Naupo sa sofa sa sala, sa harap ng TV set, at nanood ng late night shows.
Alam niya hindi siya makakatulog, not when the woman he loved was asleep in one of his beds, wearing nothing but his t-shirt. Nakatitig siya sa TV screen ngunit wala daw ng atensyon niya. All he could see was Kara, in 1,000 different ways. She was all he'd ever been able to see from the time he was old enough to appreciate her as a female, and she did not know he was alive except as a friend. At dahil yon kay Maicon. Maicon had captured her heart from the beginning. Alam niyang wala siyang pag-asa pa na maging kasintahan nito at si Maicon. Kara was a one-man woman at di naging madali sa kanyang tanggapin ang bagay na yon. Ganun pa man, ginawa pa rin niya dahil kailangan niya si Kara sa kanyang buhay. Anyway, he could get her, even if it was only as a friend. Kung naiba-ibang lalaki lang siya, tiyak, sasamantalin niya na ang pagkakataong yung wala si Maicon para mapalapad ang kanyang papel kay Kara. Ngunit alam niyang di niya kaya mag-take advantage sa dalaga, lalo na't nasasaktan pa to sa ginawa ni Maicon. At walang magandang idudulot yon. To Kara, he was just Dean, her old body. Hindi na yon magbabago. Maicon was the one she loved, ang tanging lalaking mamahalin nito. Once Maicon came to his senses, he would come running back to Kara and charm her with roses and heartfelt words of apology, na madalas gawin nito noon kapag nasasaktan nito si Kara. And because Kara loved Maicon, she would find a way to forgive him. And once again, he would be on the sideline. Yon ang dahilan bakit wala siyang gagawing aksyon para baguhin ang relasyon niya kay Kara. Ayaw niyang masaktan. Unlike Maicon, he was smart enough to value the relationship he had with her. Di man yun ang talagang gusto niya, mas maigi na yun kesa wala.